that in this world we cannot have really that satisfying justice, particularly sa atong mga nasa pamahalaan, sa ating mga gobyerno, sa ating mga pagtawag dito sa mga trabaho or all those things that are human in our society. We see not justice but injustice. Ito nga, and that's why the church, its social doctrine, tundok ng simbahan tungkol sa social doctrine is to maybe fight for those who cannot fight for themselves. Ipaglaban dun sa mga tao, dun sa mga na hindi kayang ipagtanggol at ipaglaban ang kanilang sarili. They have no capacity. For example, yung mga bata sa sinapupunan ng nanay. The church said no to abortion. Why? Because it is against righteousness and justice to kill that person in the womb of the mother. At the same time, it is against justice to separate man and woman who are bond with the marriage. May it be civil, sabi nga nito, di ba? What God has done together, let no man put and separate. That is all injustice. And of course, nakikita natin na yung mga mahihirap, lalo naghihirap, at yung mga mayayaman, lalo yung mayaman. And this is injustice. Maraming iba, ang daming kinakain, 5 beses sa isang adlaw, kung kumain. Pero sa ibang parte ng Pilipinas, hindi ng mundo. Ito ba? Isang 2 beses na lang. O 1 beses na lang kumakain sa isang adlaw. Bakit? Dahil sa kahirapan. See? And hindi lang yan. Maraming gustong mag-aral, hindi makapag-aral. Maraming tapos ng trabaho, hindi makahanap ng trabaho. Tulad niyan, ayon sa balita, nasa rin news, tumaas na naman ang dami ng mga walang trabaho. See? So, saan mo dadalhin yung mga yun? Umisan sabi nga nila, anong mangyayari dito sa diploma ko kung wala naman ako trabaho? Anong ipapakain ko sa aking mga anak kung walang trabaho? So, see, this virtue of justice, this problem of justice and righteousness, it is reality and it is in this world. And Jesus said,